Good day mga kalikha! Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-change oil ng TMX125 Alpha or sa ibang motor na maaaring same lang din ang proseso nito. Ito nga pala si Luna, ang aking 2019 model na TMX125 na modified to tracker dahil may liga ko sa Classic. Lika, start natin ang motor para mas madaling madrain ng oil dahil lalabnaw ito pag uminit ang makina. Every 1,500 ako magpalit ng oil at pangatlong palit ko na ito. Push start na natin mga kalikha. Yun! Bali hapon na nga pala ako nakapag-change oil dahil napatulog mantika ako kasi Sabado ngayon walang pasok. Mga 3 to 5 minutes at pwede na natin patayin ng mantika. Este ang makina. Hehe. Habang nihintay natin uminit ang makina ng mga 3 to 5 minutes ay ready na natin ang mga gagamitin para sa prosesong ito. Simulan natin sa size 17 na wrench. Size 22 na wrench. Pliers. Tissue. At mga malilinis na basahan. Siyempre, ang oil na gagamitin natin. May natira pa nga sa dati kong ginamit at yung isa, yung bago natin gagamitin. Huwag niyo din kalimutan na pagsasalina ng madidrain na oil at optional na lang ay yung Budo funnel. Exactly 5 minutes na mula na minuksan ko ang makina ng aking motor. Likha, patayin na muna natin at siguradong mainit-init na ang makina at pwede na tayo magsimula sa proseso. Ayun, nandito tayo ngayon sa kaliwang part ng motor sa ibaba ng makina. Dito nyo makikita yung mga alisin natin na bolt at plug para madrain ng lumang oil. Itong dalawang malaking bolt na tinuturo ko ang mga dapat nating alisin upang madrain ng lumang oil ng makina gamit ang size 22 na wrench. Alisin ko muna ang skid plate ng motor ko para madali ma-access yung mga bolt sa ilalim. Sa mga naka-TMX ay wala talagang ganito. Nilagyan ko lang din para protection sa engine at mas maging classic o retro look. Natanggal ko ng skid plate at madali natin makikita at malis yung mga bolt at plug. Tandaan niyo mabuti ang itsura at pwesto ng bolt at plug na dapat lang natin alisin sa ilalim para hindi tayo magkamali sa pagbalik nito. Simulan na natin. Una, gamit ang mga pliers. Punta tayo sa kanang bahagi ng TMX Alpha sa engine part katabi lang ng kickstart. Upang buksan ng oil fill cap at i-unscrew ang dipstick. Ibaba lang muna natin ng kickstart para hindi sagabal. Bahagyan natin luwagan ng dipstick gamit ang pliers. Pag maluwag na ito, pwede na natin kamayin at iwan lang natin dyan ang dipstick. Sa paraan na ito ay makakahinga ang makina at mas madaling bumaba ang oil. Pangalawa, kunin natin ang lagayan ng pagtutuluan ng oil. Pwede din natin lagyan muna ng basahan para makaiwas sa dinasang pagtulo. Yun lang naman. Pwede natin maigi ang lagayan kung saan maaaring madrain ng oil. Pangatlo, kunin natin ang size 17 na wrench at pumesto tayo sa pinakailalim ng makina. Hanggat maaari, yung close wrench ang gagamitin natin upang makaiwas bilog ng bolt head. Salpak natin sa ilalim at gawin ng counterclockwise sa pakaliwa na ikot. Napapansin may kahigpitan dahil umiinit ang makina, may kusang sumisikip ito. Pag maluwag na, pwede na maaari natin gamitin natin kamay hanggang sa tuloy ang malis ang drain bolt. Ayun, tumagas na nga ang oil. Sunod naman ang size 22 na wrench at gaya ng nasabi ko, yung close pa din ang gagamitin natin para mas lalo maging close tayo mga kalikha. Para naman ito sa oil plug na nasa bandang gilid at counterclockwise pa din ang tamang pag-ikot nito upang lumuwag. Alalayan din natin ang isang kamay para hindi tumalsik dahil may spring ito sa loob. Sa pagpapaluwag gamit ng kamay, dapat alalay lang at meron itong dalawang component sa loob. Ito ay ang spring at ang oil strainer. Ayan. Ito yung oil cap, spring at oil strainer. Habang hinaya natin tumulang oil, maaari na muna natin linisin ang mga tinanggal nating parts ng engine. Gamit ang malinis na tissue o basahan, unahin natin ang drain bolt.
Meron nga pala itong sealing washer na kasama. Kaya mahalaga magkasama sila. Kung wala man ay maaaring naiwan ito sa part ng pinagtanggalan natin sa ilalim ng makina. Sunod natin ang oil plug. Sunod ang spring. At huli ang oil strainer screen. Sa iba, pinapalitan nila ito kung sira na. Okay pa naman siya, kaya linis lang. Linisin din natin ang mga pinagtanggalan na part ng makina bago natin nabalik ang mga ito. Habang naka-center stand, pwede natin alog-alogin ang motor gaya ng ginagawa ko para mas lalong ma-drain ng oil. Dahil sure meron pang mga nakasingit na oil dyan, promise. O diba? Try naman natin alog-alogin pa side o itaktak kung kaya. Ayun, sabi na nga ba meron nakasingit eh. Meron pang tumulo. Pambihira. Inisin at punasan naman natin ang part ng pinag-alisan ng drain bolt bago natin ibalik. Ibalik na natin ang mga nalinis nating bolt at plug. Kung anong huli nating inalis, yun naman ang una nating ibabalik. Pahabol na punas ulit. Ganito ang tama pagkakasunod-sunod ng oil strainer screen, spring, at oil plug pag ibabalik na sa makina. Medyo mahirap lang ito ibalik dahil sa lumalaban ng spring palabas. Kaya dapat alalayan ng isang kamay patulak paloob habang iniikot ito clockwise o pakanan. Pag nilalagay na natin gamit ng kamay, pwede na natin gamitan ng size 22 na closed wrench para i-secure ang plug. Saktong higpit lang dahil kusa itong umihigpit pag uminit na ang makina. Panghuli ang drain bolt. Gaya ng nasabi ko, dapat magkasama sila ng sealing washer dahil ito ang magpe-prevent para sa oil leak. Mabilisan na punas ulit. Sige lang. Gamit ng kamay sa paghigpit, pa-clockwise pa din. Tapos, i-secure natin gamit ang size 17 na closed wrench. Ganon din, dapat tamang higpit lang para hindi ito masira. Ayan, tumuturo pa siya. Pwede na natin isalin sa old oil container ang lumang oil at pwede pa itong magamit bilang lubricant sa kadena at iba pa. Balikan natin ang dipstick at linisin din natin ito bago maglagay ng bagong oil. Mabilisang punas nga ulit dyan para hindi sila mainip. Nice! Ito nga pala gamit kong oil, 10W30MA para sa TMX 125 Alpha ko dahil ito din ang nakalagay sa manual o sa side cover ng motor. Dapat lagi genuine oil ang gagamitin natin para maganda ang performance sa makina at magtagal ang lifespan nito. Dapat may batch number sa nakababa ng container para legit at dapat super glossy ang label. Ganyan. Ang kintab, diba? Gamit ng embudo o funnel, ilagay natin ito sa oil fill cap. Isali na natin dahan-dahan ang bagong oil. 900 ml nga palang required. 800 ml ang nabili ko pero dinagdagan ko na ng 100 ml galing sa natira ko sa 1 liter dati. Maaari na natin alisin ang funnel at nang maibalik natin ang dipstick para makita ang tamang level ng oil.
Ayun, nasa upper level na siya ng marker dahil na-screw ko ang dipstick, pero tama lang yan. Ibalik at i-secure na natin ang dipstick ng tamang higpit gamit lang ang kamay. Ayos. Tamang punas ulit at ibalik na natin yung skid plate na mabilisan bago pa tayo gabihin. Moment of truth. Paandarin na natin ang makina. One click. Start. Alright. Ngiting tagumpay at may na-accomplish na naman tayo ngayong araw. At bukod sa lahat ay nakatipid pa kaysa magpa-change oil pa tayo sa mga motor shop o sa mga mekaniko. Kung kaya naman natin gawin kahit sa bahay lang, di ba? Simple lang yan kung tayo may tiyaga at madiskarte sa araw-araw. Hindi madali ang buhay, pero walang mahirap sa taong gustong matuto at may tiwala sa proseso. Hanggang sa muli, ako si Christian, likha na!